ay talagang makikita nyo ang health benefits ng ininit na buko, katulad ng pinakita ko. Sabi dito sa amin yung nilandag. Ang nilandag yung lulutuin mo ang isang bagay sa baga, magatong ka at lulutuin mo sa baga katulad ng ginawa ko sa buko at nilandag mo. At kapag kumulo na, medyo nakita mo ng tutong na ang paligid ng balat ng yun ay mainit na yun. Kumulo na yun dahil makapal naman yun. Hindi naman matututong ang laman sa loob dahil meron pa yung bao at may balot pa. Nababalutan pa ng bao. At ito nga ay medyo mainit-init pa ang sabaw. Higupin mo ng ganito. Sabi ni Doc Atoy kasi yan ang kapag ininit mo na yung buko ay may mga health benefits na doon kasama ng antioxidant, kasama na yung antibiotic. Natural antibiotic siya at maaring makagamot. At related naman sa turo ng matatanda na sabi sa amin dito, himasma. Ang himasma ay parang gamot sa pasma. Maraming bagay noon ang iniinit bago igamot. Tulad ng bato, nilalagay yung sa baga at nilalagyan, hinihalo sa mga herbal na mga pinaghalo-halo. Maaring ihilot sa mga may sakit na nananakit na mga kaso-kasuan ng katawan. At kung napasma ka, katulad ng trangkaso o sipon, maaari kang magamot ng bato na nilandag o iniinit na lalagyan mo ng tubig para kumulo, na ang magpapakulo na mismo yung bato. Pero ito naman itong buko, mas masarap ito dahil siyempre buko ito na nilandag o iniinit muna tulad ng pinakita ko at bago ko higupin ang sabaw na mainit-init pa katulad niyan. Oh my Sarap. God! Wow! Talagang himasma. Natural naman talaga sa buko, talagang marami naman talagang health benefits. Bagamat kapag ininit, sabi naman sa aking research, nababawasan ang vitamins o benepisyo na aalis sa pag-init. Ngunit, kung ang purpose naman ay himasma, katulad ng mga alternatibong mga paraan ng paggamot ng matatanda, ay maaari din gawin ito. Pero di pa rin nawawala, sabi doon, gaano nawawala ang benepisyo, sabi sa aking pagsasaliksik. Kapag kasi may napanood ako sa YouTube ay hindi na ako naniniwala lagi. Una, tinitingnan ko ang natawag na fact checker kung tama o totoo. Ngunit sa aking fact checker, hindi lang siya totoo kundi talagang totoo naman talaga na ang buko ay mabuti sa katawan. Ngunit sa mga dietary purpose, kailangan din ka talaga magtanong ka sa doktor kasi ibang layunin na yun. Para na yun sa mga pagkain mo sa pang-araw-araw. Kailangan mo rin magkonsulta. Pero kung sa mga minimal lang, mga simple lang ng mga paggamot, mga sinatawag nating alternative, pwede na to gawin. Wala namang siyang side effect. Ngunit, di naman ako sa nagtuturo ng paggamot dahil di naman ako doktor. Kailangan pa rin talaga natin na magkonsulta sa doktor. Ito ay bate lang sa akin karanasan dahil hiyang ako sa mga alternatibong gamot simula pa noon. Dahil ang aking mga magulang ay tinani ako sa mga herbal na medisina, herbal na gamot. Kailangan maubos ito dahil masarap na gamot pa para naman ito sa aking sipon. Ako'y sipunin para gumaling ng aking kasisinga. At naubos rin. Hi guys, ako ngayon ay nandito sa bundok para lutuin itong buko o sinatawag dito sa amin na landag. Ang landag ay pagluluto sa pamagitan lang ng baga o ng apoy na wala siyang lagayang lutuan. At ito'y ginagawa para sa aking gagawing. Sabi dito tawag sa amin ay panghimasma o panggamot sa pasma. Nakita ko rin ito sa YouTube na ang buko daw kapag nilandag o niluto na ganito ay nagiging antibiotic o gamot sa katulad dito. Kahawig din sa mga alternatibong paggamot dito sa amin dati matatatanda na katulad na ang bato ay binabaga at nilalagyan ng tubig at pagkulo, ang nagpapakulo mismo sa tubig ay yung nagbabaga na bato na binaga at yun ay nagiging gamot na pang masahe sa mga masasakit na kalamnan kahit sa mga sipon ng mga pasma. At malinis naman yung bato lalo na pag binaga na at yung sabaw mismo ay hinihigop.
At siyempre iba rin yung nilalagay sa pang-masahe, iba rin yung iinumin. May halong herbal yun ng mga dahon. At ito daw sabi ni Doc Atoy ay nagiging antibiotic. Iwan kung totoo. Alam naman natin ngayon ay maraming mga nangungupya ng mukha at ng boses gamit ang AI. Ngunit sa bawat nating panonood ng mga pinapanood, wag nating kaagad na paniwalaan kundi atin munang alamin ang tinatawag na fact checker. Ngunit nalaman ko na at noon pa naman alam ko naman na ang buko talaga ay maganda sa katawan. At nasa ko naman na kapag binaga daw ang buko at pinakuluan ay nababawasan ng konti ang content ng kanyang vitamins kapag nainit. Hindi tulad ng sariwa na mas maganda. Ngunit sa purpose nga ng kung gagawing panghimasma o panggamot sa pasma na tinatawag ay kailangan daw ay pakuluin kapag magitan ng pagpapainit nito katulad ng ginawa ko. At pati ang laman at hihigupin natin ang sabaw na kumulo sa loob tulad ng nakita nyo na pinakuluan ko na buo ang buko at ngayon ay binabalatan ko na. At syempre, ito ang mga sinasabi tungkol sa buko kahit hindi naman siya binagas. At sabi dito, ang nilutong buko o bata na nyog ay may maraming potensyal na benepisyo sa kalusugan bagaman ang lawak ng mga benepisyong ito ay maaaring mag-iba depende sa salik mula ng kapanahonan ng nyog at kung paano ito niluto. Bagamat ang pagluluto ay maaaring bahagyang magbago sa ilang sustansya, marami pa ring benepisyo ang nananatili. Pangunahing potensyal na benepisyo sa kalusugan ng nilutong buko, hydration at pagpapanumbalik ng electrolyte. Ang tubig ng nilutong buko ay nananatiling isang mahusay na pinagmumulan ng hydration, lalo na pagkatapos mag-ehersisyo o magkasakit. Naglalaman ito ng mga electrolyte tulad ng potassium na napakahalaga para sa pagpapanatili ng balanse ng likido. Pagpapabuti ng panunaw, ang hibla ng buko ay maaaring makatulong sa panunaw na magsulong ng regularidad. Ang pagluluto ay hindi gaano nakakabawas sa nilalaman ng hibla nito. Potensyal na ang mga antioxidant properties, ang buko ay naglalaman ng mga antioxidant na maaaring makatulong sa naprotektahan ng mga selula mula sa pinsala. Bagaman ang pagluluto ay maaaring makaepekto sa ilang antas ng antioxidant, ang iba ay nananatili. Kalusugan ng balat. Ang mga bitamina at mineral sa buko ay makakatulong sa malusog na balat. Bagaman ang pangkasalukuyang aplikasyon ay madalas na ibinumungkahi ang pagkain ng nilutong buko ay maaari pa rin magbigay ng mga sustansyang ito. Mahalagang pagkasaalang-alang. Pagpapanatili ng sustansya, ang pagluluto ay maaaring magbawas ng antas ng ilang mga bitamina at ay antioxidant na sensitibo sa init. Idinagdag na asukal. Iwasan ang pagdarating ng labis na asukal kapag niluluto. Katamtaman, bagamat ang buko ay nag-aalok ng mga benepisyo, ang katamtaman ay susi dahil sa naglalaman ito ng natural na asukal. At dahil sa kulang espasyo natin, di magkakasyang aking mga kulang sa aking masasabi. Hanggang dito na lang sa lahat mga guys. Maraming salamat.